At pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Yan. At napakaganda po, mga kapatid, yung ating topic for today. Praise the Lord. And actually, akala ko di ako mag-Sunday school. Praise God. Kagabi ko palang nalaman, mga kapatid, ano? Praise the Lord. At sabi ko nga kay Brother Jay, sabi ko, mag-prepare pa ako ng presentation. Dalawang isip ako, mag-prepare pa ako ng presentation. Sabi ko sa kanya, actually, sa mga inaral natin ng mga soul winning, mga kapatid, wala po akong outline nun. So yan po ay iniluhod natin sa Panginoon. Sabi ko kay Brother Jay kagabi, wala ako outline nito. Mula nung simula nung soul winning natin, nagkaroon na lang ng outline doon na sa mismong presentation. So wala akong outline. At yan ay iniluhod natin sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, nasa isipan at nasa puso ko lang ito. Itong mga discussion natin. Pero yun, di ko alam kung paano ko siya i-present, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon ay sa maiksing presentation sa umagang ito. At sana ay maunawaan natin. Mga kapatid, ito po ay malawak na usapin. Kasi may dito may part sa atin bilang soul winner, meron ding part sa atin na tayo yung isusoul win, kumbaga self-awareness. Merong part dito, mga kapatid, sa iglesia, meron ding part dito na tayo naman yung nagre-reach out. Pero this morning, mga kapatid, is itry ko siyang i-compress lahat ng yon kasi hindi ito kaya ng isang session lang. Pero itry kong i-compress, mga kapatid, praise the Lord, nang sa ganon ay makuha natin lahat ng punto ng yon. Hallelujah. So, ang title natin, mga kapatid, is Grow to Go. May proseso po ng paglago bago ka isi-send out sa labas, mga kapatid. May proseso po ng paglago bago po tayo gagamitin sa soul winning. Okay? Sa last topic natin, yung soul winning, praise the Lord, yun po ay merong 5 question. What is soul winning? Ibig sabihin, by all means, lahat ng paraan na makapagpadalas ng tao sa Diyos at mag-act doon sa way of salvation, that is soul winning. And nandoon yung why, which is na-topic din natin last time, kung bakit tayo nagsusoul win, yung tatlo na yon. Bakit ko inuulit-ulit dito, mga kapatid? Dahil binubuo natin dito yung mindset and heartbeat ng Panginoon. Na which is ito yung pinaka-purpose natin, hallelujah, kung bakit tayo nagsusoul win. Okay, number 1, this is the heartbeat and mind of God. Number 2, our gratitude. Dahil kung walang nag-share sa atin ay hindi rin naman tayo maliligtas, mawiwin. Pangatlo is ito lang yung paraan para ang tao ay maligtas. O meron din tayo doon, mga kapatid, na where. Yun yung the command to go. Which is ito yung go ye all nations, sabi doon. And merong isa doon, mga kapatid, yung who. Okay? Ito yung kung sino. So, kasama tayo doon sa who. Okay? Kasama doon yung natabing natin, be partnered with God. And nandoon din yung how. Okay? Sa how, nagsimula tayo doon from disconnect to connect. You must disconnect or deny yourselves at maki-inline sa will ng Panginoon. Okay, doon nag-start ang how. And sa topic natin ngayon, ito po yung continuation, mga kapatid. Praise the Lord. Pwede ba palakasan konti para pwede ko hinaan na lang aking boses. Napuyat ako, mga kapatid, kagabi. Saan ka prepare nito ng presentation? Praise the Lord. Although nanalangin na tayo nito, mga kapatid, sa tagal ng panahon. Yan, para hinaan ko na lang yung boses ko. Praise the Lord. Ito yung continuation doon sa how. So ito yung last part. So sabi ko nga, medyo malawak ito, pero i-compress natin, mga kapatid. Praise the Lord. So, grow
to go. Sino bang gustong lumago pa sa pananampalataya? Amen? Lahat tayo doon, mga kapatid. Wala pong ang growth, wala po siyang end habang nabubuhay ka sa mundo. Mag-i-end lang ito, mga kapatid, kapag patay na ang tao. Sinong gustong mag-end na sa pag-grow? Ha? Wala pa naman, no? Wala pa. So, ibig sabihin, hanggat buhay pa tayo, mga kapatid, praise the Lord, nandoon yung growing. Even pastors, elders, or ilang years na tayo sa pananampalataya, still nandoon yung growth. Amen? Praise the Lord. So, ang pag-usapan natin, yung 4 quadrants of life. Okay? So dito, meron tayong chart dito. Ito na yung sinabi ko nung last time. Pero malawak ito, mga kapatid, kaya i-compress ko lang ito. Ayan. You know, tapos dito you know, you don't know, you don't know. So paano natin yan maano? Ito yung number 1, you don't know that you don't know. Hindi mo alam na hindi mo alam. Ang akala mo kasi alam mo na. Ito yon. And number 2, you know that you don't know. Dahil hindi mo alam na hindi mo alam, nung may nag-share sa'yo ng knowledge, ng information, mga kapatid, praise the Lord, alam mo na ngayon na hindi mo alam. Okay? Ngayon, nung nalaman mo na hindi mo alam, you are willing to learn. That's the time na nawawala yung pride mo dito. Dito, pride nangingibabaw. Alam ko na yan. Title pa lang. Alam ko na yung katapusan. Ha? Be careful. Ako, mga kapatid, hindi ko sinasabi actually. Nakakatakot na salita yan. Sorry, mga kapatid, sa mga nagsasabi nun. Pero nakakatakot yon. Why? Kasi, kahit sa preaching, Brother Apin, nagpipreach dito, title pa lang, magkakaroon ka na ng, idea. Pero hindi mo masabing, alam mo na. Dahil sa bawat preaching title, although alam mo yung title na yan, mga kapatid, pero there is a message of God inside that preaching na makapagpabago sa'yo na maaaring hindi mo pa alam. Amen? Kahit nga bata kahit bata ang magsalita. Kagabi doon, kahapon pala, si nanay may advices sa akin. Ako tahimik lang. Why? Dahil mayroon silang mga nalalaman na hindi mo alam. Now, kung maging mataas yung pride dito, you don't know that you don't know. Hindi mo alam na hindi mo pala alam. And thank to God, dahil sa salita ng Diyos, nung na-discover natin ang katotohanan, alam natin na hindi natin alam. Dati, sino ba tayo? Mormon, si Brother Nolly. Hindi niya alam na hindi niya alam kasi yung pinaglalaban niya, Mormons May nag-share sa kanya ng apostolic. Nalaman niya na hindi pala niya alam. Mali pala yung unang nalalaman ko. Pinaglaban pa naman na Mormons. Hindi, ito talaga Diba? And that's the time na nag-learn siya. And kung tatanungin mo si Brother Ban, sabi ni Brother Ban, ang dami kong natutunan kay Brother Nolly patungkol sa the oneness of God. See? Nagsimula sa hindi niya alam at hindi niya alam, and then nung nalaman niya na hindi niya alam, nandoon yung proseso ng teaching. Nag-learn. Amen? Now, doon dito, mga kapatid, student dito, and pupunta siya dito ngayon, nung maging estudyante ka, ginamit ka na, ito, sabi ko nga, mix ito, mga kapatid, no? Pangkalahatan ito, kaya kung saan-saan lang napupunta ang aking mga illustration. Dito sa church, kapag naturuan ka na, nandoon yung ipipressure ka na, lumabas. Nandoon yung training ground mo. Maghayo ka na, brother. Alam mo na. Nakita ka ng pastor mo, ito, may quality and quantity. Praise the Lord. And ikaw ngayon, parang hindi ka pa convinced sa sarili mo. Kaya ko na ba, pastor? Ito yung time na hindi mo alam. Ayun, saan ba yun? Ayun, dito kanina, and dito yung time na you don't know that you know. Yung stage na yan, yun yung time na hindi mo alam, na alam mo na pala. That's why ipupush ka ni pastor doon sa labas, and then nung naghayo ka,
nalalaman mo na alam mo na pala. You know that you know. Nakuha niyo yung overview, mga kapatid? Praise the Lord. Sige, proceed tayo sa next. To be specific, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Ito yung number 1. Mahalaga ito, mga kapatid, sa soul winning na maintindihan natin. Kasi ito yung approach. Okay, mix ito, mga kapatid. Self-awareness and approach. Okay, grow muna and then go. Self-awareness, grow. Go is approach. Okay, paano natin sila lapitan? Kasi sa field, maraming uri ng mga tao na makasalamuhan natin. Merong may alam na akala nilang may alam sila, pero hindi nila alam. Yun kadalasan, mga kapatid, praise the Lord. Sino ito? You don't know that you don't know. Okay? Sila yung nabibilong dito, mga kapatid, loose sheep, unbeliever. Okay? Related ito sa mga last topic natin, kaya hindi muna ako nagbanggit ng mga verses, mga kapatid, praise the Lord. Lost coin. Sino yung lost coin? Yung baguhan pa lang, estudyante pa lang, natisod. Okay? Dahil natisod sa kapatiran. And mayroong prodigal son. Sila yung mga backslider. Alam nila talaga, mga kapatid, na yung katotohanan, may knowledge na sila, and then pinili talaga nilang kasanlibutan. Okay? And mayroong eldest son. Ito, very common ito. Dahil yung eldest son, nasa loob ito ng church. Amen? Hindi, pastor, ito kasi yung tawag sa akin, may conviction kasi sa akin ang Panginoon doon eh. Now, I tell you, mga kapatid, the revelation, God is the God of order. Ito sana yung maintindihan natin, no? Hindi, pastor, napaniginipan ko eh, may vision ako eh, nag-preach ako sa pulpit, dapat mag-preach ako. Mga kapatid, God is the God of order. That's right. Yes. Hindi pwedeng magsimula sa membro yung revelation. I-reveal yan ng pastor. Merong ibibigay ng Diyos yung discerning doon sa pastor. Grabe naman, ni-reveal sa membro, di ni-reveal sa pastor, imposible yun. Na? Hindi ganun, mga kapatid. We are subject to the authority. Basta in line sa Panginoon. Okay? Hindi po tayo na nagdesisyon sa buhay natin na ang tanong, nag-submit ba tayo sa elders natin? Okay? So, dito, ito yung eldest son. Kaya, dito, i-consider natin, ako kaya yun? Praise the Lord. Kasi ang eldest son, nasa loob yan ng church. Okay? And kabilang na dito, mga kapatid, yung false doctrine, the doctrines of men, they are deceived. Actually, mga kapatid, praise the Lord. Yung kasama na dyan, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos na mali ang pinapangaral. Halimbawa, makatagpo ka doon ng mga ibang doktrina. Ipaglalaban nila yung mga kapatid. Dahil sila mismo, convince sila sa kanilang sarili na tama yung pinangaral nila. Diba? Hindi nila alam na hindi nila alam. Kaya, pinaglalaban nila yon kasi sila mismo, hindi sila aware. Hindi sila alam na yung pinapangaral nila ay mali pala yung doktrina. May mga ganon. Kaya may encounter natin yung mga ganitong tao, mga kapatid. Praise the Lord. Next, anong sunod nun? You know that you don't know. Okay, you know that you don't know. Sa anong paraan? Nung itong mga tao, bibilisan ko lang, itong mga tao na ito, praise the Lord, babasahin ko lang pala yung talata kanina, mga kapatid. Okay? Kasi, mga verses nito, nandoon sa mga last topic natin. Pero ito ang sinasabi ng Biblia. Hallelujah. Okay? Sila yung lost coin, kanina, sila yung mga offended, baguhan pa lang, and then na backslide. Or na, hindi naman backslide ang term doon, na offend. Kaya, naglaylo sa church. Or di na nagsimba. No? Actually, yung coin is, hindi niya nararamdaman yung value niya. Okay? Actually, madali lang po yun. Follow up lang yan. At saka,
kailangan maintindihan nila yung value nila sa Panginoon na mahalaga sila. Okay? Para sa atin, kailangan din natin maintindihan yung value nila. Praise the Lord. Actually, maraming approach yan mga kapatid. Hallelujah. Pero ito yung mga verses mga kapatid. Hallelujah. Sa 2 Corinthians 4:4, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers or the lost. Bakit hindi nila alam na hindi nila alam? Dahil sabi dito, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Brother BJ, paanong the God? Sino ba yung God of this world? Ha? Sino ba itong tinutukoy? Yung Diyos daw sa sanglibutang ito ay binulag sila. Kaya hindi nila alam. Sino ba ito? Si Satanas. Now, Brother PJ, bakit nakasama dyan yung eldest son? Nasa loob ng church yan. Paano siya binulag? Inamulat na nga yan. Mamaya, malalaman natin yon. No? At yun din ang iingatan natin kasi Satan is the great penetrator. Hindi naman niya ipamukha sa iyo na makasalanan ka eh. Bibigyan ka lang niya ng kunting mali na at ipaisip sa iyo na tama yon. That's compromising, mga kapatid. Mamaya, matatakil natin yan. Okay? So, next verse tayo. There is a way that seems right to a man, but it ends in the way of death. Ito yung dahilan, Proverbs 14:12. Kasi iniisip ng tao na tama sila. Yun. Hindi nila alam. Kaya sabi dito, maaaring inisip nila na tama sa kanila, right to a man, but it ends is the way of death. Yung katapukan dulo nun ay kamatayan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Luke chapter 23 verse 34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sabi dito, Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi yung paggawa nila, ang akala nila yun ang tama. Okay? So, dito, may pinaka-characteristic dito ng sa tao or attitude. Mamaya, matataping natin yan. Pero dito tayo, proceed tayo mga kapatid sa pangalawang quadrant. You know, nung ito may nag-share, na-reach mo ito mga kapatid, lahat ng yan, namulat sila. Yun yung time of conversion. Brother BJ, kasama pala sa conversion ng eldest son? Yes. Kasama yon. Maging nasa loob ka ng church, you must be converted. Paano conversion? Nasa loob ka ng church? Eto, let's make it clear, mga kapatid. Iba ang convince sa convert. Ano sabi ng exhortation kanina? Hindi nila na isa pamuhay. Now, if you are inside the church, and then hindi na isa pamuhay yung salita ng Panginoon, you are just convinced, but not convert. Yes, that's right. That's why kung isa tayo sa eldest son, or isa ako sa eldest son, I must be converted to the will of God. Okay? Ito yung sa subject namin mga kapatid sa school. Minsan, na-observe ko, sa lawak ng kanilang pinag-aralan, pag nagtanong ka, sobrang layo na ng sagot. Sobrang layo na. Dahil lumalaki nga ulo, lumiliit puso. Puro na pamiluso po. Pero sa akin kasi, ayaw ko makipag-debate talaga. Doon, siyempre, may mga bagay na dapat natin matutunan doon mga kapatid na to adjust sa sarili natin. Pero, yun ang nakakatakot that sasabihin lang sa'yo, pag nagtanong ka, we approach academically. Nag-aral ako ng theology. So what kung nag-aral ka ng theology? So what kung alam mo na lahat ng Biblia? The Bible says, 1 Corinthians 13, even if you have all the knowledge and understanding and interpret all mysteries, mantakin mo yan, kahit nandun na sa iyo lahat ng kaalaman, ma-interpret mo lahat ng hindi ma-interpret sa Biblia. Sabi doon, but without love,
Come on. Hallelujah. It is nothing. Magtakin mo, magtanong ka, ang isasagot sa'yo, nag-aral ako ng theology. I-try mo doon sa labas. Mamit mo itong mga false doctrine na ito, itong doctrines of men. May tanong sila sa'yo, at sasabihin mo sa kanila, nag-aral ako ng theology. Do you think maku-convert sila? Pwede mo silang makonvince na nag-aral ka ng theology, pero hindi sila makonvert. Okay? Itong lahat na pinag-usapan natin dito, it's all about mindset and heartbeat of God. Kung ano yung pagmamahal ng Diyos, mga kapatid. That's all matters. Okay? Kailangan lang natin ito malaman kung paano, pero mangingibabaw pa rin dito yung puso. Praise the Lord. Number 2, ito yung, ibalik mo muna kapatid. Seekers, nung na-convert sila, or kung kasama tayo dito, no? Tayo yung seekers, willing to learn, eagerness, teachable heart. Yun yung time na nag-humble tayo. Nung na-convert tayo, mga kapatid, praise the Lord, naturuan tayo, ito pala yun. Ito pala yung doktrina. Ito pala yung pangangaral mula sa Biblia. Amen? Praise the Lord. And pagkatapos niyan, dito tayo sa training ground. Okay? Mayroon ka ng knowledge. Next, kapatid. Yan. You don't know that you know. Kasi sa church, binifeed ka. Maaaring marami sa atin na takot mag-evangelize dahil hindi nila alam na alam nila. Hindi na ako lalayo. Maaaring marami sa inyo na takot mag-evangelize dahil hindi ninyo alam na alam nyo pala. Lalapitan ko pa. Maaaring takot ka mag-evangelize dahil hindi mo alam na alam mo pala. Amen? Lalapitan ko pa sa sarili ko. Maaaring takot ako mag-evangelize dahil hindi ko alam na alam ko pala. Now, dito yung time na training and application. Ipupush ka dyan, mga kapatid, doon mararamdaman mo yung pressure. Binibigyan ka ng ministry ni Pastor, praise the Lord. And ito yung time na sa part naman natin na soul winner, ito yung time na kailangan nila ng encouragement. Why? Pressure ito, mga kapatid. Ipupush mo sila. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi kung walang mag-push, may mga times na, bakit ba ganito yung inano ni Pastor sa akin? Bakit ba ganito yung binigay ng elder sa akin? Why? Pinupush ka kasi hindi mo alam na alam mo. Amen? May isang story, kasi inaantok na kayo, mag-story muna ako. Hallelujah. Medyo kasi ito, mga kapatid, no? Minimix ko kasi, no? Para mapadali. Praise the Lord. May isang story. Sabi nung isang king, sabi niya, yung anak ko na prinsesa, na-trap doon sa isang isla. Hindi naman siya isla, ang tawag doon yung semi-island na, yung sapa lang ba, yung tawag doon river, na may tulay. Kaso, nung bumaha, nasira yung tulay. Sabi nung king, yung princess, na-trap dyan. Now, para lang maligtas ang aking anak, kung sino mang makasagip sa kanya, pwede niyang hilingin ang kahit ano, or kahit hilingin niyang mapangasawa ang aking anak. Grabe, no? Pero walang tulay. Ang kailangan lang gagawin, lalangoy siya doon sa ilog. Kung ikaw nun, binata ka, igagrab mo yung opportunity, hindi. Kung marunong ka namang lumangoy, magandang yun, kahit anong hilingin mo eh. Sabi nung king, kahit anong hilingin niya. Ang problema ngayon, yung ilog na yon, may puno ng buhaya. Pupunta ka ba doon? Siyempre takot ka. Pero mga kapatid, may isang lalaki, naglakas ng loob, nakita nila, tumalon.
lumangoy. Bilis siyang lumangoy, mga kapatid. Napunta doon sa, sa kabila. Praise the Lord. At dahil napunta siya sa kabila, hinagis yung mga lubid, nakabuild sila ng tulay. Ngayon, yung hindi naman tulay na yung para makatawid lang sila. Sabi ngayon nung hari, "O iho, ang galing mong lumangoy. Ang lakas ng loob mo," sabi niya. Ngayon, kung anong hinihilingin mo, ay igagrant ko. Kahit kalahati pa ng aking kaharian. Gandang kondisyon, no? Yung hindi masaya. Yung binata, hindi masaya. Mahal na hari, isa lang hihilingin ko. Gusto kong malaman kung sinong nagtulak sa akin doon. Hindi pala niya gustong tumawid. May nagtulak pala sa kanya, kaya napilitan siyang lumangoy. May buhaya pa naman. Hallelujah. Ganon tayo, mga kapatid. Hindi natin alam natin, yung pastor natin nakakaalam sa ating mga kapatid, yung elders natin. Kaya kailangan mayroong mag-push. At doon, nalaman niya na kaya niya palang tumawid. Hallelujah. Praise the Lord. Ito yung time na yon. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung nakaramdam ka ng pressure, nakaramdam ka man ng, kumbaga, hindi mapakali dahil hindi mo alam yung gagawin mo sa ministry, sige lang, mga kapatid, kailangan mong ng taga-push. Hallelujah. At pwede actually yung kapatiran, pwedeng mag-push. No? Itulak mo ako, brother. Itulak mo ako. Diba? Praise the Lord. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung merong kapatiran na nanghihina at parang hindi niya kaya, gabayan natin. I-push natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. And the next one, yan. Sige, balik mo lang, kapatid. Okay, pasensya na, hindi ko nalipat pala yung bilog na to. Okay, dito actually yan. Nung nakatawid na siya doon, alam na niya na alam niya. Kaya niya pala eh. Kaya ko pala eh. Kailangan lang may magtulak. Okay? Push. Anong ibig sabihin ng push? Anong meaning nun? Sino nakakaalam? Ha? Pray until something happen. Ganda, no? Pray until something happen. Yun yung topic natin, disconnect to connect, prayer and fasting. Etong lahat, mga kapatid, related to doon. Okay? You know that you know. Ito yung time na meron kang realization. Kaya ko pala. Dito nabibuild yung commitment mo, mga kapatid. Praise the Lord. Na, Panginoon, kaya ko pala. Nandyan ka pala. Hallelujah. Nandito rin yung guidance. Nandito yung nabubuo yung trust mo sa Panginoon. Nandito rin yung faith in God, mga kapatid, na natutunan natin dito. Nandito yung humbleness pa rin. Praise the Lord. To sum up, next slide natin para madali. No? Nakalimutan ko basahin yung mga verse. Nag-enjoy ako sa Hallelujah. Okay? Yung they don't know that... Ito pala. Wait lang. They know that they don't know. Ito yung mga kapatid, Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan. Tugmang-tugma kanina sa ni kapatid na German. Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for the righteous. Teach me your ways, O Lord, that I may walk in your truth. Ito yung time na ito, mga kapatid. Praise the Lord. And sa quadrant number 3, ito yung kanina, you don't know that you know, ito yung mga verses, kailangan ng encouragement kanina, nakalagay doon. Okay, dahil may pressure. 1 Timothy 4:12, do not let anyone look down on you because you are young. Ayan, sino pang mga bata dito? Amen, kasama huwag kayo mayang umisa. O mga bata pa. Okay, lahat tayo bata pa. Dalawa lang yung na klaseng mga bata.
bata noon at bata ngayon. No? At least bata pa rin. Magandang pakinggan. Hallelujah. Okay? 2 Timothy 1:6, sabi dito, fan into flame the gift of God which is in you. Kaya mo yan dahil mayroon kang flame of God. Mayroon kang Spirit of God. And Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Hallelujah. Dito tayo ngayon sa quadrant number 4. Ito yung realization, mga kapatid, praise the Lord. And ito yung mga verses dito, mga kapatid, hallelujah. Babanggitin ko lang muna. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. John 15:4-5. Remain in me and I will remain in you. This time, you know that you know. Sa apat na yon, saan doon yung pinakadelikado? Sa stage na yan. Yung apat na stage na yan. Ano sa tingin nyo? Doon ba sa hindi mo alam na hindi mo alam? Dito ba sa alam mong hindi mo alam? Dito ba sa hindi mo alam na alam mo pala? Or dito sa alam mong alam mo? Ha? Saan doon? Oh, sige, Brother German, kasi Bible study ito Sunday school. Oh, bakit alam mo na alam mo? Bakit yun ang napili mong pinakadelikado doon? Kasi, malaki ko na kagad Nakaka mo na kagad. Pero hindi mo pa, yung nakalabasan. Okay. Sige, sino pa? Oh, ano? Brother Kakay. Sa akin din, you know that you know. Kasi alam mo nang alam mo. Pero pag hindi mo siya ginamit or dito, yung kumbaga, yung ano ka na grow ka na Pero pag hindi mo siya ginamit or hindi ka nagpagamit sa or hindi ka nagtuturo, hindi mo nakataligan. Okay. Pag yung walang pagpapagawa. Sister Shaira. Alam na actually si Shaira, tawagin ko siya Tama ba? May hint ka. Sige. Sa'yo, ano doon? Alam mo na? Na alam mo, bakit? Ha? Meron pang ibang sagot? Oh, Brother Jay. Saan doon sa apat na yon? You know that you know. Bakit? Kagaya ng sasabi ng mga Christian, alam natin, pero hindi natin pinatake action yung nalalaman natin. Kaya, parang nasatagnan tayo kasi yung mga nalaman natin, hindi natin bibigyan ng courage na because yung nalalaman natin. Which is, dapat na i-share natin yung nalalaman natin kasi yung importante yung mag-share tayo. Lalo na, it is for the glorified God. Amen. Praise the Lord. Maganda lahat yung sagot. Pareho lahat ng sagot, no? You know that you know. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay. Alam nyo, tama kayo doon. This part, ito yung pinaka risky, mga kapatid. Alam mo. Why? Okay, ang susunod na actually yun, ito. Magkaharapan yan. Okay, next slide natin. Malalaman natin yan. Now, dito mga kapatid, sa you don't know that you don't know, sila yung mga lost. Nangingibabaw dito yung pride. Okay? Pero, hindi masyadong delikado yan. Dahil nandito tayo mga soul winner para i-reach out sila. Yun ang purpose natin kung bakit tayo nandito, mga kapatid. Okay? Pag hindi sila na-reach out, hindi sila nakinig, yun lang ang delikado sa kanila. Pero ito, mga kapatid, mabilis lang makinig ito kaysa dito. Kasi dito, alam ko na yan. Paano ba ako makikinig sa'yo Alam ko na nga
Ito, kailangan lang mabuksan yung unawa nila na hindi nila alam. And then conversion start. Diyan tayo nagsisimula. Now, okay? Dito, nung conversion, nabubuo dyan yung faith. Number 1 yan sa way of salvation. Okay? Dito sa faith na ito mga kapatid, nung bagong convert ka, ramdam mo yung joy. Tama o tama? Tama. Wala namang ipipilian eh. Praise the Lord. Student ka dito. Ramdam mo yung grabe. Diba, may mga testimony ako sa mga matatanda. Sabi, nung una kong mga panahon, grabe yung presensya ng Panginoon. Bakit ngayon, kapatid? Na? Intindihan ko actually sila. Kasi, naramdaman na yung una kasi, that is memorable nga eh. Sabi nga eh, first love never die. Yun. Diba? Yung joy nandyan mga kapatid. Praise the Lord. Pagkatapos nito, nandito yung training ground. Diyan, dito nabubuo yung faith, joy, dito nabubuo yung commitment. Nandoon yung hope mga kapatid. Praise the Lord. And pagdating dito, elder ka na, you know that you know, nandyan yung sacrifices. Maganda yon. Nag-sacrifice ka sa field, nabubuo dito, di ko lang nalagay, faith, hope, ano dito? Love. Ano yung love? Is giving. Yung kanina sinabi na hindi lang na tawag doon, hindi lang paggamit. Praise the Lord. And hindi mabubuo yung love doon. Kasi because love is all about giving. Okay? Nandoon yung sacrifice. Sayang ito. Ngayon, dito, lack of knowledge. Okay? Lack of knowledge ito kasi hindi nila alam na hindi nila alam. Pagdating dito, meron silang knowledge. Anong sabi ng Hosea 4:6? My people are destroyed for lack of knowledge. 4:6 o 6:4. Now, pagdating dito, merong knowledge. Kaya lang, knowledge is not enough. Kailangan ito mga kapatid, tempered with love. Okay? Dahil kapag hindi yan tempered with love, ano yung tempered? Tempered glass. Ito, dapat love ang umiikot dito mga kapatid. Dahil kapag walang tempered ito mga kapatid, yung approach mo dito, maging judgmental ka. Yung approach mo dito, maging katitisuran ka sa mga student. Yung approach mo dito, magiging legalism ka. Gawin mo ito. Minsan, sarili mo na lang yung nasusunod, hindi na yung sa Panginoon. Elder ka, tumataas ngayon. Pag hindi tempered with love, automatic mga kapatid, ang bagsak mo, babalik ka dito. Sila ngayon yung the eldest son. That's a cycle of life na dapat nating maunawaan for ourselves and approach. Kaya kanina topic natin, grow to go. Amen? Na-gets natin? Praise the Lord. Ngayon, merong kalaban. Sabi ko kanina, Satan is the great penetrator. Bakit mga kapatid? Praise the Lord. Number 1, sige, balik muna tayo doon. Ano sabi ng John 10:10? Para? To kill? To steal? To destroy. Tagalogin natin. Para pumatay, magnakaw, at i-destroy ka, kumuksa. Ngayon, napansin niyo ba? Pinatay niya muna, bago ninakawan, saka pa din-destroy. Di ba dapat destroy muna bago patayin? O dapat, di ba muna, nakawan muna? Bakit pinatay muna? Bago nakawin. Saka i-destroy. Number 1, anong ninanakaw, anong pinatay doon? Mga kapatid, pagbaguhan ka. Okay? Or ito, both self and para sa ibang tao. Okay? Approach, grow, and go ito mga kapatid ha. Mix ito yung topic natin. Dito, para sa mga baguhan, ninanakaw, pinapatay yung joy. Yun ang unang pinapatay, yung joy.
Kaya marami ako naririnig, hindi na ako masaya, Brad. Bakit? Pag hindi ka masaya sa kanya, masaya ka na sa iba. Tandaan niyo yan. Tama ba? Kapag hindi ka na masaya dito, mayroon ka ng ibang kinasisiyahan. Kaya sa time na nararamdaman mo yun, kneel down. Luhod ka sa Panginoon. Dahil kapag hindi ka na masaya sa Kanya, masaya ka na sa iba. Sa bagong kasal, ewan ko na lang. Praise the Lord. Pero God will bless you. Hallelujah. Dito mga kapatid, pinapatay yung joy. Paano pinapatay? Maraming temptation. Pangsanglibutan. Dahil bago ka palang galing dito, palaging pinapamukha dito ng Satanas na ito yun. Yung inaadikan mo, ito yun. Balik ka dito. Hinahatak dito. And ngayon, kapag si elder, hindi nag-flow yung love, siya yung naging katitisuran doon. Wala kasi kaya mapansin nyo, lahat ng baguhan na ma-offend, lalabas sa church, isa lang ang reklamo. Si sister kasi, si brother kasi, si pastor kasi, si elder kasi. Yan ang madalas nating maririnig. Bakit? Na-offend sila, nawala sa kanila yung joy. Now, kung nakalagpas ka dito, napunta ka dito sa training, praise the Lord, ang susunod niyang, kung manakaw niya yan, pero nakatungtong ka na ng commitment kahit hindi ka masaya, dahil committed ka, kanina sa exhortation na duty, yung duty naman, yung duty, pag sundalo ka, actually, sa sundalo kasi, di mo pwede sabihin na, sir, may problema kasi ako doon. Parang hindi ako masaya. Huwag mo na akong isulong sa gera. Hindi, walang ganun Pag duty mo, kahit feeling mo pang hindi ka gwapo, kailangan mo mag-duty. Amen? Ito yun, commitment. Nasa training ka na. Hindi ako masaya, pero committed ako sa Panginoon. Magpapatuloy ako. Pinatay niya yung joy mo, pero may commitment ka. Panalo ka. Kaya lang, nanakawin niya yan. Paano niya nakawin? Bibigyan ka niya ng... Paano niya ninanakaw? Number 1, pera yun. Kailangan mong magtrabaho muna. Huwag mo nang anuhin muna yung Sunday. Huwag ka muna mag-attend dito. Dito muna, trabaho muna. Yun ang ninanakaw, yung commitment. Yung kumitado ka na kahit Lord, anong mangyari? Praise the Lord. Magsiserve ako sa'yo. Ninanakaw yun dahil sa pangangailangan. Yung hope mo, hindi na sa Panginoon, nasa sanglibutan na. Ewan ko, sino nakaalala ng verse? The most miserable men in this earth, yung hope nila kay Kristo ay pang sanglibutan lamang at hindi pang eternal. Nakalimutan ko anong talata yun. Badrapin na Oo, meron din New Testament dun Okay, i-search ko. Bigyan niyo ako ng panahon mga kapatid Malapit na ulit tayo matapos. Praise the Lord. Siya yung miserable man. Sabi dito mga kapatid. Praise the Lord. Dito tayo. Okay? 1 Corinthians 15:19. Sabi dito, if in this life, sa buhay natin, we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung ang hope natin kay Kristo in this life lamang, habang nandito tayo sa earth, you are the most miserable man in this earth. Mantakin mo yan. So dito, ito yung ninanakaw. Pinatay mo na, saka nakawin. Amen? Kasi hindi niya ito mananakaw kapag nag-i-enjoy ka pa. Kahit anong pangangailangan mo. Pero once nag-enjoy ka, tingnan yung mga baguhan. May mga nasharean tayo mga kapatid na grabe yung enjoyment nila sa church. Pag uwi nila, sinusuntok ng tatay kahit dahil ayaw lumipat ka na ng reliyon, wag dyan, katoliko tayo. Binubugbog mga kapatid. Pero kahit binubugbog,
Next Sunday, makikita mo pa rin nakaupo dyan sa church. Bakit? Nandoon yung joy. Hanggat nandyan yan, hindi nila mananakaw yung commitment. Hanggat nila napapatayan, mananatili mga kapatid. Sa relationship, maraming umaayaw dahil hindi na sila masaya. And kaya nga kinasal, nandoon yung commitment. Hindi pa naman ako kinasal. Pero basta sa Diyos lang yun. Pero I'm praying mga kapatid, hallelujah. Oh, masaya pa naman ako ngayon. Hindi ko nanonood din po. Praise the Lord. Hallelujah. Sunod mga kapatid. Sacrifice, love. May mga panahon na, eto napatay na to. Eto nanakaw na, wala na yung commitment. Minsan naglaylo ka sa ano. Pero dahil ramdam mo yung pagmamahal mo sa Panginoon, hallelujah, babalik at babalik ka talaga sa church. Mare-restore at mare-restore ka. Why? Because you have the love and sacrifices. Iniisip mo, sayang yung mga panahon na ginugol ko sa ministry. Sayang yung nahayuan ko sila naligtas tapos ako ay nanatili. Now, maintindihan mo dito, hindi ka dispatcher. Tawag ka ng pasahero, pinasakay sa bus, tapos sila nag-go, ikaw na iwan. So, hindi ka mapayag ng ganun. Kasi nandoon yung sacrifices mo. Amen? Kung saan yung biyahe, nandun ka. Kasama ka. Mga kapatid, nabuo na kasi yung love eh. Pero I tell you, reverse, ano tayo mga kapatid, kapag napatay ito, commitment na lang natira. Kaya ka nanakawin. Pag nanakaw nila ito, madali itong ma-destroy. Kaya there are many relationships destroyed because Satan come to kill, to steal, and to destroy. In relationship, wala pa naman akong asawa. Pero I'm not preaching, I'm not teaching based on my own experience. Sino sa Bible, sino bang nangaral tungkol sa marriage? Sino bang nag-advise dyan? Ha? Si Apostle Paul. Tanong, may asawa ba si Apostle Paul? Wala. Brother BJ, bakit ka nangaral ng ganyan? Wala ka nang experience. Sorry. Sabi ni Paul, I'm not preaching with the enticing of my word, but I'm teaching, I'm preaching by the Spirit of God. Ang nangaral ng marriage sa Bible, si Apostle Paul. Walang asawa. Amen? Dati, nung last Sunday school natin, all about experiences. Yung binabanggit. Dito, mga kapatid, actually hindi masyadong applicable. Kasi, ito yung nasa Biblia. Now, kung mataas ang pride mo, bakit kita papaniwalaan? Wala kang experience. Bakit ko paniwalaan ikaw? Apostol Pablo, bakit ko paniwalaan na nag-advise ka sa marriage? Wala ka namang asawa. No. Ito yung dapat nating maintindihan na sa Word of God, we are not preaching actually based on our experience. Amen? Blessing, bonus kung mayroong experience ka. Pero what matters most is the revelation or the rema from God na ibibigay sa atin mga kapatid. Praise the Lord. Now, dito, ito yung critical part. Sabi ng Hosea 4:6, for the lack of knowledge, my people are destroyed. At eto, automatic, pag di sila nakikinig, destroyed talaga yan. Pero pagdating dito, may knowledge ka, pero walang love, ikakayabang lang yan. Amen? Knowledge without love equals boasting. Pero knowledge with love equals humbleness. Kaya pag humble ka, huwag mo sabihin, alam mo na. Pwedeng sabihin ng iba. Sabi ng Proverbs, let others praise you. Basahin natin, ha? Eto mga kapatid, wala akong hinanda nito ng mga pero isi-search ko, pagpasensyahan nyo na, no? Makakalimutin din ako eh. Ayun. Proverbs chapter 27 verse 2. Listen to this. Let another man praise
thee or you and not thine own mouth. Pwede ka palang i-appreciate na alam mo huwag lang manggaling sa sarili mong bibig. Alam ko na yan. Napakadelikadong statement yan, mga kapatid. Pasensya na, ha? Pero that's the truth. Yun ang sabi ng Biblia Amen. Hallelujah. Level up. Isipin mo lang na alam mo. Pero wag kang still magbigay ka ng space sa mga bagay na hindi mo alam. Pero kahit isipin mo ito ang sabi ng Biblia. Okay? Titingnan natin sa libro ng Korento. Praise the Lord. 1 Corinthians 3:18, ito ang sabi. Huwag dayain ng sinuman ang kanyang sarili. Kung ang sinuman sa inyo ay inakalang siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay siya'y maging mangmang, upang siya'y maging marunong. Huwag kang mag-akalang marunong ka sa iyong sarili dahil ituturing kang mangmang. Pero kung ituring mong mangmang ang iyong sarili, ikaw ay maging marunong. Bakit? Kasi every time sa preaching, sa teaching, inaako mo na, Lord, ano yung bagay na ituturo mo sa akin? Yung time na magle-learn ka. Pag sinasaraduhan mo yung pinto dahil alam mo na, lumabas ka na dahil di mo na kailangan ang message ng Panginoon. Hallelujah. Maganda ba mga kapatid yung salita ng Panginoon? I'm not talking about the teaching ko kasi this is not mine. This is not for my glory. It's for the glory of God. Kung may naintindihan ka, not for me. Hindi ito tungkol sa akin mga kapatid. It's between you and God. After all, tayo ang magbibenefit nito mga kapatid. And, okay? Next. Billion times, teach. Ito, approach. Approach tayo. Be careful not to offend. Okay? Sa mga student, baguhan pa lang. Naintindihan ko si Pastor. Sabi ni Pastor, may proseso kasi, pangalagaan muna natin. Amen? Madali na lang ito pag na-receive niya ang Holy Ghost. Student muna, turuan mo muna. Pag na-backslide yan, pag na-loss yan, loss. Sila yung lost coin. Di ba? Ito yung mga unbeliever, nandito na. Pag na-offend yan, itong mga estudyante na ito, nabaguhan pa lang, sila yung tinatawag sa Luke chapter 15 na lost coin. Pag itong mga training, may knowledge na sila, naturuan na sila, application na lang, sila yung prodigal son pag na-lost. Okay? Ibig sabihin, pag na-backslide ito, walang sinumang may kasalanan. Desisyon niya sa sarili niya yon. Naturuan na siya Kahit masakit pa yung salita ng pastor, nirebuke mo siya. Halimbawa, si Sister Josie, meron siyang, hindi maganda yung ginawa ni brother Pero belong na siya dito Maaaring matagal na sa church. Maaaring graduate na nga palagi natin, graduate ka na ng ilang theology. Tapos, in-advisean ka. Nireview ka ni Sister Josie. Na-offend ka. Tapos, na-offend kasi ako kasi si Sister Josie kasi. Hindi yun. You are not student. Wala ka dito sa stage na ito. Although student ka pa rin, pero wala ka sa stage na ito. Nandito ka na. Elder ka na nga ma-open ka pa. Kung na-backslide ka, hindi kasalanan ni sinumang nag-rebuke sa'yo. Kasalanan yon ng sarili mo. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo. Kapag nagkamali ka, hindi tayo dapat sisihin ang sarili, kundi magsisi sa sarili. Hindi sisihin ang sarili. Tama ba? Because nowadays, we are in a time, we are in a generation na nirebuke mo lang, judgmental ka na. Pero kung dito ka, student naman, nirebuke mo ng hindi ka muna nakipag-ano sa Panginoon, may pananagutan ka talaga doon, of course. Kasi baguhan pa lang yan hindi pa nga yan, sabi ni Pablo, yung mga bata, gatas muna. Amen? May proseso ang lahat ng yan. Now, lalo na dito, pag review mo ito na nawala, walang love. Pride ang nangingibabaw doon. Kaya sa generation natin, tayo mga members ng church, maging aware tayo kasi nag-increase yung knowledge and yung simpleng rebuke mo,
nag-review ka lang, naging judgmental ka na. Hallelujah. Nag-review ka lang eh. Naging judgmental ka na sa kanyang paningin. Wala kang pananagutan doon. Kung dito na part. Basta yung rebuke mo, tempered with love. Eh kung rebuke mo naman talaga siya, kung ginudge mo naman talaga siya, aba, may pananagutan ka rin doon. Okay? So, next. Ito pala, eldest son. Kapag nabaksa dito, pupunta sa eldest son. Itong lahat ay nandito siya. Si lost sheep, si lost coin, si prodigal son, si eldest son. Kaya ito yung pinaka-critical na part. Okay? Ayun, yun na pala kanina. Okay, next na natin. Ayan, magtatapos na tayo mga kapatid. Now, sa apat na yon is the stages yon sa mga iba't ibang tao. Ngayon, focus tayo sa sarili natin. In all aspects of life, huwag natin kalimutan na itong apat na ito meron tayo. Yes. Ito rin yung cycle ng life natin. Umiikot lang dyan. Now, tingnan nyo mga kapatid. Number 1, you don't know that you don't know. Number 2, you know that you don't know. Alam mo na hindi mo alam. Dito, hindi mo alam na alam mo na pala. Pagdating dito, is you know that you know. Now, para manatili ka dito, anong kanina kailangan? Love. Dapat tempered with love. Okay? Ngayon, dahil kapag hindi tempered with love lang, yan, anong susunod nito? Ito na. Ito yung sinasabi ko, pag palagi mong binabanggit, alam mo na, dito ka pupunta. Paano brother? May alam naman talaga ako. Yes, may alam ka. Sabi ng Biblia kanina, binasa natin, wag lang marinig mula sa iyong bibig. Hayaan mo yung ibang tao mag-appreciate sa iyo. Hayaan mo silang mag-appreciate sa iyo. Wag lang manggaling sa sarili mong bibig. Dahil pag sinasabi mo yan, pwede yang gawin na entrance ng kaaway para sa pride, mga kapatid. Ibalik mo konti yung kanina. Okay, dito mga kapatid. Now, kung dito ka na, elder ka na, ito, naintindihan mo ito yung training. Dito ka galing eh. Dahil once upon a time, ikaw rin yung dito. And then, dumaan ka dito, naging elder ka. Now, kung naging elder ka, yung approach actually madali na lang. Dahil dito ka nang galing eh. Alam mo kung paano sila sharean. Sa mga bagong convert, alam mo kung paano sila sharean. Diyan ka nang galing eh. Eto, alam mo kung paano sila sharean. Dahil diyan ka nang galing. And then dito, of course, yung kapwa mo, elders, mga kapatid. Hallelujah. Sige, next muna. Yung kanina, before that. Okay. For the last one, etong apat na ito ay meron talaga to sa atin. Okay? Dapat natin i-consider na meron tayong hindi natin alam na hindi natin alam. So, merong bagay na hindi natin alam na hindi natin alam. Kaya, always be humble, sabi ng Bible. Dahil kahit ilan pa yung pinag-aralan mo, ikaw na pinakamagaling, pero there's still things, lalo na sa Biblia, na hindi mo alam, na hindi mo pala alam. Example, sa klase namin, may mga view na ako. Pagdating doon, mali pala ito. Akala ko, yun na. Pero di ko pa naman yung tinuturo kasi, yun kahalaga ang prayer and fasting sa pagtuturo, mga kapatid, na iluhon mo sa Panginoon para at least ma-lead ka ng Panginoon kung saan mapupunta yung teaching. Number 2, meron ding mga bagay na alam mo na, alam mong hindi mo alam. Okay? So, dito yung student na part. Meron ding mga bagay na hindi mo alam na alam mo pala. Pero meron ding bagay na alam mo na alam mo. Pero still, lahat ng yan ay nandoon sa isang tao yan. Kaya nga, 4 quadrants of life. In every life of a person, meron yan, mga kapatid. Kaya, ang advice ng Bible, be humble. Amen. Walk in humility. Walk in love, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, hanggang dyan na lang. Yung last, ayan, yun yung pinakatopic natin. Grow
to go. Okay, sarili muna, self-awareness, para gamitin ka sa labas. Yung mga disciple, saka sila naging apostle, dumaan sila ng disciple, mga kapatid. Yung mga apostle, dumaan sila sa hindi ko alam, dumaan din sila sa student, dumaan sila sa training, and then bago sila naging apostol. Pero kahit naging apostol sila, mga kapatid, praise the Lord, sabi ni Pablo, obey me as I obey Christ. Dahil mayroong mga bagay na hindi pa rin nila alam. Yes. Okay? At tinuturuan tayo na mag-inline palagi kung ano yung teaching ng Biblia. Praise the Lord. Question? Meron ba? Wala na? Mamaya na daw. Praise the Lord. May natutunan ba tayo, mga kapatid? Purely teaching yung ano natin ngayon, no? Praise the Lord. And I hope ma-apply natin. This will be the last part ng soul building natin. And sa ibang mga bagay nun, is kayo mismo ang makadiscover. And sa mga experience na dito, no? Praise the Lord. Alam ko, meron din kayong mga natutunan from the Lord. And pwede nyo rin yung i-share. Praise the Lord. Sabi ko nga, may mga alam kayo na hindi ko alam. May alam ako na hindi nyo alam. Okay, so sharing of knowledge na ito, mga kapatid. Pantay lang po tayo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Although meron tayong mga elders na kailangan natin sumunod. Pero huwag natin kalimutan na may mga bagay talagang hindi natin alam. Kaya always be humble. In every word, in every preaching, hindi po ito para sa iba, kundi para sa sarili natin. Nag-preach si pastor dito, hindi ito para sa iba. Kung ikaw nakarinig, para sa iyo yan. Kung ako nakarinig, para sa akin yan. Okay? At palaging may mensahe ang Panginoon. Kasi dito sa you know that you know, kung manatili tayo sa pride, maaaring kasing yung revelation ng Lord sa atin is mahadlangan. Kasi imbis na may mensahe ang Panginoon sa iyo, ito para kay sister ito. Ito para kay brother ito. Diba? So nahadlangan yung revelation ng Panginoon sa atin. Praise the Lord. So to God be all the glory in Jesus' name. At ibabalik ko sa kay Pastor. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Napakaganda ng aralin. Hindi po ba, mga kapatid? Actually, ang ganda ng evolution of illustration. Tapos, actually, it's logic. Universal to particular and particular to universal. So, napakaganda ng aralin. Purihin ang Diyos. Amen. At huwag kalimutan yung humility. Actually, bago mag-start nung nag-pray, baga pinikit ko ang aking mga mata. Kaya gusto kong sabihin sana sa mga ngaral. Pinikit ko ang aking mga mata kasi nakita ko ang rainbow. Mga kapatid, ito sa pulpit. Praise the Lord. Kaya gusto kong sabihin na makinig kayo sana before na mag-start siya, mga kapatid. Makinig tayo sa aralin. Napakaganda, mga kapatid. Alam ko, amen? And then, alam ko na hindi ko alam. So, yung quadrant, napakahalaga po sa ating pananampalataya. Hanggang doon sa conclusion po, mga kapatid. Kaya nabanggit ang pride, humility. So, yan po umiikot at may mga supporting words. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. It's a blessing to hear the Word of God, not because of the deliverer, but because for the glory of God. Mga kapatid. Alam ko na hindi ko alam. Halimbawa, may sunog, simple. Nabubuhat mo yung refrigerator, mga kapatid, na hindi mo alam. Di ba? Praise the Lord. So, sabi ko nga, tahimik po ako, nabibless ako dahil kay Lord. Nabibless ako dahil pinakain tayo ng ibang level ng pagkain, mga kapatid. So, ako, nabless ako for the glory of God, not for himself, but thankful po tayo dahil may mga tinawag ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Kanina na, nung parang ang tingin ko sa sarili ko, I am a student habang nagtuturo po ang tagapagturo. To God be all the glory, mga kapatid. Amen! Na-bless ba kayo?
ako'y binusog po ng mensahe ng Diyos. Basta yung, kaya sabi ko nga, gusto kong hiramin po yung slide, yung ano mo aralin. Kasi, nandun kasi lahat na, kumbaga, praise the Lord. Sinong maraming natutunan ngayon? Okay, palakpak po sa ating buhay ng Diyos. Tandaan po natin, nabanggit po doon mga kapatid, yung alam ko, napakahirap po yun. There is a danger of that. Kasi ayaw po natin i-glorify ang sarili po natin. Hindi po yan pwede sa mananampalataya. Mga kapatid, basta manatili na humble po tayo in the sight of God. So, to God be all the glory. Ngayon po, magsasayo po tayo dito, mga kapatid, para po sa love offering. Sa love offering, makikusap po sana ako, mga kapatid. Kung voluntary, kung meron po kayong medyo sapat, kasi po, kailangan talaga sa Obando Church, mga kapatid. Amen? Nailipat na po, pero meron pa rin gagawin. Yung pinto, dapat isara bago ipasok yung mga instruments. So, hindi pa po transparent naman po ako sa inyo mga kapatid. Hindi pa po dumarating kasi yung nag-pledge sa Amerika. Kaya gusto ko kasi maayos na, lilipat na po tayo para po ito po yung for the glory of God muli mga kapatid. Amen? So,